Tinanggal sa serbisyo ng Philippine National Police o PNP ang 7 opisyal na sangkot sa nawawalang milyon-milyong pera na nakumpiska mula sa isang sinalakay na umano'y Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ang dismissal ay nakasaad sa Special Order Number NHQ SODS 2026-4478 at General Order Number NHQ GODS 2026-2576 na parehong nagkabisa noong Mayo 12 at may petsang Mayo 13. Nakasaad sa General Order ang pagsibak sa isang Police Lieutenant Colonel habang sa Special Order naman ay ang dismissal ng isang Police Executive Master Sergeant, isang Senior Master Sergeant at 4 na patrolmen. Samantala, hindi pa idinidetalye ng PNP kung naibalik na ba ang nawawalang pera. Samantala, kalsada sa Mountain Province isinara dahil sa malaking landslides. May report si Joshua Jimenez. Radyo Agila Live Report! Yes, magandang hapon sa iyo, Lisa. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Bontoc Baguio National Road sa kahabaan ng Sitio Dogosa na Puwa sa Bangan Mountain Province kasunod ng malawak na pagguho ng lupa sa lugar. Sa advisory ng Sabangan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakaharang sa highway ang limestone rocks, natumbang mga puno at iba pang debris kaya hindi ito madaanan ng mga sasakyan. At dahil dyan ay nabisuhan ng mga motorista na dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta sa Nakagang, Sabangan, Abatan, Ginzadan at Bauco Maabay Road. Samantala, nag-deploy na ang Department of Public Works and Highways ng mga tauhan para magsagawa ng clearing operations habang ang mga tauhan naman ng disaster response teams at mga pulis ang tumutulong sa mga apektadong motorista at residente. Para sa Radyo Agila, ako si Joshua Jimenez, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Joshua Jimenez. Yan na po ang ating mga balita para sa mga oras na ito. Susunod na po ang Alagad ng Batas. Ako po si Lisa Flores. Magandang hapon. Sumainyo ang mainit at mga nagbabagang balitang nakalap ng Radyo Agila sa nakalipas na oras. Radyo Agila Balita Update. Ate, ipag-init mo nga ako ng tubig at gusto kong magkape. Sige po, Itay. Ay, kabayo. Hala ate, pumutok ang wire ng kettle. Ayan, nasunog ang saksakan. Naku, ano ba yan? Anong gagawin ko? O teka, huwag kayong magpanik. Ate, tabunan mo ng basang-basahan ng wire para mamatay ang maliit na apoy. Delikado kapag lumaki pa. Bakit po ba pumutok ang wire? Hindi pa naman luma itong initan natin ng tubig Dahil maikli ang wire nito kaya pumutok. Hindi kinaya ng wire ang lakas ng daloy ng kuryente. Ganun pala yun. Ibig sabihin, hindi dapat nagsasaksak ng appliance na higit ang taas ng voltage power kesa sa pagsasaksakan nitong extension cord dahil maaari itong pumutok. At sa aming tagapakinig, gusto naming banggitin ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Maaari namang mapatay ang maliliit na apoy sa pamamagitan ng non-flammable items o hindi nasusunog na bagay gaya ng takip ng palayok o basang tuwalya o kumot. Tandaan na ang paggamit ng tubig para maapula ang apoy ay para lamang sa non-electrical fires at apoy na hindi dulot ng gasolina. At syempre, dapat mag-umpisa ang pag-iingat sa ating sarili upang maging ligtas ang ating tahanan laban sa sunog. Paalalang hatid ng Radyo Agila. Gusto mo bang lumakas ang iyong immune system? Kung ganon, tumawa ka. Oo, tumawa ka. Alam niyo bang sa isang pag-aaral sa University of California, sinasabing kapag nanood ka ng mga nakatatawang palabas, ay mababawasan ang iyong galit at inis ng 61% at natatanggal din ang pagod ng 87%. Sinasabi sa pagsusuri na kapag ikaw ay tumawa, tumataas ang level ng endorphins sa katawan, isang kemikal na nagpapalakas sa immune system ng tao. Ang iba pang benepisyo ng pagtawa ay ang pagbaba ng blood pressure,
nakakapaganda ng daloy ng dugo sa puso at utak at nakakabawas sa sakit ng katawan. Ugaliing tumawa, lalo na't maraming benepisyong maidudulot ito sa atin. Huwag ka nga lang tatawa pag nasa harap ka ng ibang tao. Baka mapagkamalan ka. Paalalang pangkalusugan, hatid ng Radyo Agila. Ano ba? Huwag ka masyadong seryoso. Tumawa ka naman at baka magkasakit ka niyan. Ayon sa mga eksperto, ang pagtawa ng ilang minuto araw-araw ay mabuti sa kalusugan. Eto pa, hanapin ang katawa-tawa sa ordinaryong sitwasyon. Subalit, wag naman sa punto na pagtatawanan ng ibang tao. Mali ito. Malaki ang maitutulong ng panonood ng mga nakatatawang palabas at entertainment shows. Paminsan-minsan manood ng cartoons dahil nakare-relax ito. Tandaan, laughter is the best medicine. Concern lang po kami sa inyong kalusugan, kaya ugaliing tumawa. Paalala mula sa himpilang paborito ng bayan, Radyo Agila. Gusto mo bang makaiwas sa makating lalamunan? Alam nyo ba na malaki ang bahagi ng pagiging malinis sa katawan? Paalala namin, hugasan at maging madalas ang paghuhugas ng mga kamay. Huwag makisalo sa baso, pagkain at iba pang gamit sa pagkain. Gumamit ng panyo o tissue kapag babahing o uubuman. Laging magsuot ng surgical mask at huwag kalimutan ng alkohol kapag lalabas ng bahay lalo na sa mga matataong lugar. Iwasan din ang makihalubilo sa mga taong may sakit. Ang pinakamabuting gamot sa makating lalamunan ay proper hygiene. Panatilihin nating malinis ang katawan para makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Paalala mula sa Radyo Agila. Paano nga ba makaiiwas sa aksidente sa kalsada? Tiyakin na karapat-dapat na magmaneho. Malinaw ang mata o nakasuot ang salamin na inirekomenda ng doktor. Maayos ang pandinig at naigagalaw ng tama ang leeg upang tinang iyong paligid at may maayos na lakas ng binti. Panatilihing maayos ang iyong sasakyan bago ito gamitin. Ilan lamang ito sa paalala kung paano makaiiwas sa aksidente sa kalsada mula sa Radyo Agila. Sapat na ba ang iyong kaalaman sa rabies? Kung hindi, makatutulong ang mga impormasyong ito. Sa sintomas, pagkakaroon ng lagnat, sakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, pagkabalisa, hirap sa paglunok, sobrang paglalaway, hirap sa pagtulog, takot sa tubig at bahagyang paralysis. Subalit ayon sa DOH, hindi kaagad lumalabas ang sintomas ng rabies infection. Wala na rin lunas kapag lumabas na ang mga sintomas nito. Ano ngayon ang dapat gawin? Importante ang pangunang lunas. Payo ng DOH, dapat hugasan ang sugat gamit ang sabon at dumadaloy na tubig. Kung hindi alagang hayop ang nakakagat o nakakalmot, mahalagang maipahuli ito upang maobserbahan. Mabuting magpatingin sa manggagamot. Isang mahalagang paalaala mula sa radyo. Gusto mo bang lumakas ang iyong immune system? Kung ganon, tumawa ka. Oo, tumawa ka. Alam niyo bang sa isang pag-aaral sa University of California, sinasabing kapag nanood ka ng mga nakatatawang palabas, ay mababawasan ang iyong galit at inis ng 61% at natatanggal din ang pagod ng 87%.
Sinasabi sa pagsusuri na kapag ikaw ay tumawa, tumataas ang level ng endorphins sa katawan, isang kemikal na nagpapalakas sa immune system ng tao. Ang iba pang benepisyo ng pagtawa ay ang pagbaba ng blood pressure, pagganda ng daloy ng dugo sa puso at utak, at nakakabawas sa sakit ng katawan. Ugaliing tumawa, lalo na't maraming benepisyong maidudulot ito sa atin. Huwag ka nga lang tatawa pag nasa harap ka ng ibang tao. Baka mapagkamalan ka. Paalalang pangkalusugan, hatid ng Radyo Agila. Pambihirang panahon to. Sa sobrang init, kulang ang payong para pananggalang sa tindi ng sikat ng araw. Mahapdi na sa balat. Ako naman nauuhaw, kaya ang lalamunan ko halos matuyo na. Nakakaramdam din ba kayo ng pananakit ng ulo? Ako kasi, kanina ko pa ito nararamdaman. Paano tayo makakapag-enjoy sa pagsiswimming yan kung halos lahat tayo ay may nararamdamang hindi maganda? Ang mga nararamdaman ninyo ay sintomas ng dehydration. Para maiwasan ito, uminom ng 8 o hanggang 12 basong tubig, 2 to 3 liters a day. Makatutulong ito para maiwasan ang dehydration. Mai-enjoy nyo pa ang summer. Oh, ready na ba kayo sa summer? Pagsaluhan natin ang mga pinakamalalaking headlines ng araw, ang mga balitang hinubog ng maghabong pagtutok ng Net25 News and Information. Alex Santos at Ali Soto kasama si Gianna Llanes. Ito ang Mata ng Agila. Primetime simulcast sa TV. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito sa himpilang paborito ng bayan, DZEC 1062 Radyo Agila. Gusto mo bang makaiwas sa makating lalamunan? Alam nyo ba na malaki ang bahagi ng pagiging malinis sa katawan? Paalala namin, hugasan at maging madalas ang paghuhugas ng mga kamay. Huwag makisalo sa baso, pagkain at iba pang gamit sa pagkain. Gumamit ng panyo o tissue kapag babahing o uubuman. Laging magsuot ng surgical mask at huwag kalimutan ng alkohol kapag lalabas ng bahay lalo na sa mga matataong lugar. Iwasan din ang makihalubilo sa mga taong may sakit. Ang pinakamabuting gamot sa makating lalamunan ay proper hygiene. Panatilihin nating malinis ang katawan para makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Paalala mula sa Radyo Agila. Healthy ba ang lifestyle mo? Healthy kung tama ang kinakain at paraan ng pagkain. May physical activities, weight at stress management. Mahalagang kumain ng 3 healthy meals a day. Hindi brunch o pinagsama na ang breakfast at lunch. At hindi dapat na maging heavy ang meal sa gabi. At syempre, the bulk of food consumption should consist of healthy foods tulad ng gulay, prutas, whole grains, at fat-free o low-fat milk products. Malaki ang maitutulong kung hindi maninigarilyo. Mag-exercise at least 30 minutes a day at magkaroon ng sapat na tulog. Ito ang dapat mong malaman. Responde sa radyo. Responde sa radyo. Alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. Mapapakinggan sa Radyo Agila, DZEC 1062 sa AM band. At mapapanood via Facebook, YouTube live stream at sa Net25 online platforms. Responde sa radyo. Responde sa radyo. Narito na ang programang sandalan ng mga naapi, sumbungan ng mga naabuso, tumutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon. Alagad ng batas, alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Programang kakampi ninyo, kontra krimen. Alagad ng batas, alagad ng batas.
katarungan at serbisyong makatotohanan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Agila. Kim dyan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 15 sa buwan ng Mayo 2026. Muli pong sumasa inyo ang programang Alagad ng Batas, Katarungan at Serbisyong Makatotohanan. Magsama-sama po tayo ngayong hapon, mula po alas 3 ng hapon hanggang alas 4. Sa ngalan po ni Kuya Glenn Gatus, kami po ang inyong makakasama. Ako po si Police Captain Cherry Vicente, mula po sa Police Community Affairs and Development Group. At ako naman po si Patrolman Lubimir Julian, mula din po sa Police Community Affairs and Development Group. Bago tayo magsimula, binabati po natin ang ating PNP Chief, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. At binabati din po natin ang aming Direktor sa Police Community Affairs Development Group po. Walang iba po kung hindi si Police Brigadier General Vina Guzman, ma'am. At lalong-lalo na po sa Director po ng DPCR, walang iba po kung hindi si Police Major General Augustus Alba, Sir. Roderick Augustus Alba po, maraming magandang hapon po sa inyong lahat. Gayon din po sa aming command group na pinamumunuan po ni Police Colonel Joel Serrano po. Ang aming DDO, walang iba po kundi si Police Colonel Adonis Guzman. At ang aming Chief of Staff, walang iba po kundi ang aming very supportive po na walang iba kundi si Police Colonel Joel Ada, Sir. Magandang hapon po. Ngayong hapon makakasama po natin, walang iba ang ating guest mula po sa Substation 7 ng Caloocan Police Station, Sir. Walang iba kundi si Police Captain Kim Jan Linsangan de la Cruz po. Sir, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa ating programang Alagad ng Batas. Sir, bating muna po kayo. So, magandang hapon po sa ating pong mga tagapakinig. So sir, muli magandang hapon po at binabati po rin namin syempre ang kanyang better half po na isa rin pong kabaro. Walang iba kundi po si we are fond calling her Tintin. Walang iba kundi si Police Captain Christine de la Cruz po. Kasama po natin siya ngayon sa studio. Julian, baka gusto mo nang bumati sa ating opisina. Opo, binabati ko po ang aming chief po ng ICDD, Police Lieutenant Brenda O. Garcia po, ma'am. Magandang hapon po at sa aming Assistant Chief ng ICDD, Police Lieutenant Colonel Rodel Tromata. Sir, magandang hapon po sa inyo po dyan sa ating opisina. Sir, bago po tayo magsimula ng ating mga katanungan ukol sa trabaho, kumusta naman po tayo ngayon? So far, okay naman ma'am sa trabaho natin. Nagagampanan naman natin ang maayos ng trabaho natin. In terms sa family, okay naman ang takbo ng buhay natin, ma'am. Wala naman po halos sa pinoproblema. Napakaganda pong pakinggan at blessing po yun na despite na hindi natin pinoproblema ang problema. Sir, ano po ang commissionship po natin? Saan po tayo nagsimula bilang police? Graduate ako, ma'am, ng PNPA class 2021. Hinirang class of 2021, ma'am. From hinirang class, yung civilian days, ano yung ating pinagkakaabalahan? Pwede mo ba, sir, ikwento kung paano tayo nangarap na maging isang police? Bali, ma'am, graduate din po ako ng criminology and licensed criminologist din po ako. Bali, nag-a-apply na rin po ako ng PO1 that time, way back 2015, and may opening may exam admission test ang PNPA. So nagtry tayo habang nag-a-apply tayo ng police. So habang nagpa-proseso, nagsumubok tayo. Ayun, medyo sinuwerte. Kaya naging priority natin yung pagpasok sa PNPA. So nakapasok tayo way back 2016. From 2016 nag-graduate tayo ng 2021. Kumusta naman po ang buhay akademya? Yun, medyo mahirap na masarap pag-graduate, pero sa loob medyo mahirap kasi sabay-sabay. May physical, may education, kailangan mong pagsabayan yung talino at yung
sipag mo, saka yung lakas ng katawan para masurvive mo araw-araw yung mga task nyo dyan sa loob. Makikita natin na talagang pag sinabing ikaw ay kadete, hindi lamang dapat marunong ka. Kasama rin din dyan yung pagiging malakas ang pangangatawan. So kasama sa proseso yan, chinecheck talaga kung physically fit and mentally fit tayo sa ganitong uri ng trabaho. Sir, nandito po si Tintin, ang aming bunso sa PIDEG before. Paano naman po kayo nagkakilala ni ma'am? Yun ma'am, sa loob ng PNPA, nagano kami ma'am, medyo hanggang tinginan lang kami. So pag-graduate namin, doon na po kami nagpakasal after ng graduation. So, doon pa lang nakakaramdam na talaga na ito yung magiging future ko, kumbaga. Kaya lang, when you are inside the training, talagang wala talagang kailangan priority talaga ang makapagtapos. At hindi mo nakalimutan na bumati at pakasalan siya. Napakaganda ng istorya niya, sir. Sa loob po kayo ng akademya nagkakilala at nagkatuluyan po kayo. Sir, ilan po ang ating anak? Dalawa na ma'am, isang anak niyo pala, sir. Ayan, dalawa ma'am, isang 4 years old saka isang 1 year old mo, na isang boy at isang girl na ma'am ang aming anak po ng aking may bahay. Lalaki at babae na, no? At, kumbaga kompleto na. Kumusta naman po ang pagiging ama po? Mga bata pa po sila with this kind of work. Kumusta naman po? Mahirap na masaya kasi nandyan sila pagka pagod ka, pagka umuwi ka na galing trabaho. Pagka nakita mo sila, para kang na-charge ulit, para kang kumbaga sa cellphone. Pagka nakita mo yung mga charger mo na mga makukulit, na-charge tayo na 100% na naman, pwede na naman tayong sumabak sa ating pong trabaho. Mahirap kasi siyempre mga bata yan, kailangan mo ng tutukan, hindi mo sila pwedeng pabayaan in terms of financial. Siyempre hindi naman tayo kaya nga tayo nasa PNP kasi hindi naman tayo ganun ka-stable pagdating po in terms of financial. Yes po. Talagang ang mga anak natin ang nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Siyempre, nandyan po din si Ma'am Tintin para magbigay ng inspirasyon. Kumusta naman po kayo ni Ma'am Tintin? Parehas po kayong nasa serbisyo. Alam po natin ang demands ng ating work. Of course, talagang ang oras, talagang malaki yan sa challenge natin. Kumusta naman po bilang better half po ni Ma'am Tintin? Yun nga ma'am, sa ating pong trabaho, medyo talagang priority po natin yung ating pong pagiging pulis kaysa sa pagiging magulang ng ating mga anak. So, yun yung isang challenge namin mag-asawa. Pero ganun pa man, nagagawan pa rin natin ng paraan para magawa pa rin natin yung ating mga trabaho bilang pong magulang ng ating pong mga anak. Yes po. May gusto kang itanong Lubemer para kay Sir? Baka gusto mo ring maging officer someday, may ka ng advice. Nangangarap ako. Baka sir may maipayo kayo sa tulad ko sir na nangangarap din na maging officer. Yun, sa trabaho natin, so kailangan talaga focus lang tayo sa trabaho natin, wag tayong lumiko ng landas. Kasi once na nabahira na yung uniforme natin, lalong-lalo yung apelido na dinadala natin, so maaaring maging grounds yun para yung mga pangarap natin sa ating karir, maging hadlang yun para mapigilan yung pangarap nating maging officer. So sa ngayon, trabaho lang kung ano ang nakamandato po sa atin. Yun lang po yung gawin natin. Umiwas po tayo sa mga hindi po kasama sa trabaho natin. Ayan, napakinggan po natin si Police Captain Kim Jean de la Cruz, pamula po sa Station 7 ng Caloocan Police Station. Sir, marami pa kaming gustong itanong sa inyo, personal kwentuhan, ngunit badako po tayo sa maiksing paalala muna. Alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila.
Princess! Hello, sweet! Hello po sa lahat ng ating listeners. Teka, mukhang kanina pa kayo nakaupo lang dyan at tutok sa inyong cellphone. Mabuti pa ay magpaalala kami sa inyo. Naku, bawal po ang tamad kung gusto nating maging malusog ang katawan. Huwag laging nakatutok sa gadget o sa cellphone. Ang gawin ay maglakad-lakad, ikilos ang katawan, galaw-galaw, mag-exercise sa halip na nakaupo lang. Alam po ba ninyo ang pwedeng mangyari kapag lagi lang nakaupo? Nariyang manghihina ang inyong binti, dagdag timbang at pwedeng manakit ang balakang. Pwede ring magkaroon ng iba't ibang sakit gaya ng diabetes, heart disease, panganib sa cancer at kung ano-ano pa. Idagdag na rin ang pagkakaroon ng varicose veins. Kaya huwag kalimutan na gumalaw-galaw, mag-exercise. At yan ang dapat tandaan. Huwag na magkamot ng ulo sa taas ng presyo ng bilihin. Nandito na uli ang pinakamalaking bagsakan ng discounts at panalong deals. Ang Pure Gold Sari-Sari Store Convention 2026. Sa May 14, 15 at 16 na ito sa World Trade Center, Pasay City mula 9 a.m. hanggang 6 p.m. araw-araw. Libreng makapasok. Dalhin lang ang Aling Puring o Perks Card. May 14 ay exclusive para sa Aling Puring members. May 15 ay para sa Aling Puring members at Perks members. At ang May 16 ay open to all customers. Siguradong sulit ang punta. Sa murang puhunan, mas puno, kumpleto, at mas mabenta ang tindahan. Kaya mag-stock up, mag-level up at kumita ng todo sa tulong ng Pure Gold Sari-Sari Store Convention 2026. Kita-kits tayo, mga ka-asenso! Alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Nagbabalik po ang Alagad ng Batas sa ngalan po ni Kuya Glenn Gatus. Ako po si Patrolman Lubimir Julian. At ako naman po si Police Captain Cherry Vicente. Para po sa unang balita. Isang mataas na miyembro ng Communist Terrorist Group ang naaresto sa ikinasang operasyon ng Police Regional Office 5 sa lalawigan ng Masbate. Ayon sa pulisya, nahuli ang sospek matapos ang isinagawang operasyon ng mga otoridad. Ibabalita yan ni Patrolman Dayaw. Isang mataas na miyembro ng Communist Terrorist Group ang naaresto ng mga operatiba ng Police Regional Office 5 matapos ang enkwentro sa bayan ng Palanas sa Masbate. Kinilala ang suspect sa alias na Luding, 58 anyos, na nadakip matapos makasagupa ng tropa ng pamahalaan habang nagkasagawa ng security operation sa Barangay Miyabas noong Mayo 10. Ayon sa ulat, nasugatan ng suspect sa naganap na enkwentro at agad namang binigyan ng atensyong medikal at paunang lunas. Kasunod nito, matagumpay na naipatupad ng mga otoridad ang iba't ibang warrant of arrest laban sa suspect kaugnay ng mga kasong murder at attempted murder na inilabas ng iba't ibang korte sa mga nakalipas na taon. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga operatibang nagsagawa ng matagumpay na operasyon. Ito'y bahagi ng PNP Focus Agenda na Enhanced Managing Police Operation na hulihin ang mga most wanted person na nagtatago sa batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa Radyo Agila, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Nag-viral sa social media ang insidente sa kahabaan ng C5 Road na kinasangkutan ng isang tauhan ng Quezon City Police District. Dahil dito, agad na kumilos ang NCRPO at inaresto ang naturang police personnel habang isinasagawa ang masusing investigasyon sa pangyayari. Narito ang balita ni Patrolman Don Brosas. Ipinahayag ng National Capital Region Police Office ang kanilang matibay na paninindigan na walang sino man sa hanay ng PNP ang higit sa batas. Kasunod ng agarang pagka-aresto sa isang tauhan ng Quezon City Police District na sangkot sa isang viral na vehicular incident sa C5 Road, Pasig City.
Ang naarestong personnel ay isang police staff sergeant ng District Mobile Force Battalion ng QCPD at kasalukuyang nasa kustudiya at sumasailalim sa kaukulang investigasyong kriminal at administratibo. Batay sa paunang ulat, isang insidente ang kinasasangkutan ng motorsiklo na minamaneho ng nasabing pulis at isang civilian rider na nagresulta sa pagkasugat ng biktima at pinsala sa kanyang sasakyan. Agad umanong umalis sa lugar ang pulis matapos ang insidente. Kaagad namang nagsagawa ng follow-up operation ng QCPD na nagresulta sa mabilis na pagkakaaresto sa naturang personnel. Tiniyak naman ng NCRPO ang patas, masusi at transparent na investigasyon sa insidente alinsunod sa umiiral na patakaran ng PNP habang mahigpit na ipinatutupad ang due process para sa lahat ng sangkot. Binigyang diin din ng NCRPO na nananatili ang kanilang prinsipyo na ang uniforme ay simbolo ng serbisyo at pananagutan at sino mang lalabag sa batas ay mananagot anuman ang katungkulan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa Radyo Agila, ako si Patrolman Don Brosas. Matatag, matapang at matapat. Maraming salamat, Patrolman Don Brosas. Tinatayang aabot sa halos 5 milyong pisong halaga ng marijuana plants at ang matagumpay na sinira ng mga tauhan ng Benguet Police Provincial Office sa isinagawang operasyon sa lalawigan ng Benguet. Patrolman Rezalie Umalay sa detalye. Nagsagawa ng sunod-sunod na marijuana eradication operation ang mga operatiba ng Benguet Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Ledon Monte sa bayan ng Ato, Bacon, Kapangan at Kibungan bilang bahagi ng pinaigting na implementasyon ng Oplan Ultimate Grass Cutter 2026. Bunga ng operasyon, nadiskubre at na-eradicate ang kabuang 28,800 fully ground marijuana plants at 950 marijuana seedlings na may tinatayang standard drug price na 5,798,000 pesos. Sa Kibungan, matagumpay na na-eradicate ang 25,200 fully ground marijuana plants na may standard drug price na 5,040,000 pesos. Sa communal forest ng sitio Balbalnag, Badyo. Sa Kapangan naman, umabot sa 900 marijuana seedlings na may standard drug price na 36,000 pesos ang sinira sa sitio Ambalading, Pudong. Samantala, sa Bacon, magkakasunod na operasyon na ang isinagawa sa iba't ibang sitio ng Tayapa, kung saan kabuuang 3,600 fully ground marijuana plants ang na-eradicate noong Mayo 9, habang karagdagang 1,500 fully ground marijuana plants naman ang nadiskubre at sinira sa follow-up operation noong Mayo 10 sa sitio Silao. Sa Ato, nadiskubre rin ang 50 marijuana seedlings sa Gusaran, Batyo, Barangay Katubo. Lahat ng nadiskobring marijuana plants ay binunot at sinunog on-site. Matapos ang tamang dokumentasyon, kumuha rin sila ng representative samples para isumite sa RFU car para sa qualitative examination. Patuloy namang pinaigting ng Benguet PPO ang kanilang kampanya kontra illegal na droga sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na marijuana eradication operations sa mga liblib na lugar ng lalawigan upang mapanatili ang ligtas at drug-free na komunidad sa Benguet. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako si Patroluman. Ayan. Yan po ang aming nakalap na balita mula sa Philippine National Police. Muli, isang magandang hapon po sa iyo, sir. At sa ngalan po ng ating kasamahan at host po ng Alagad ng Batas, si Kuya Glenn Gatos po. Magandang hapon sa iyo, Kuya Glenn. Sir, simulan na po natin ang ating kwentuhan. Bago tayo magsimula, sir, pag-usapan muna po natin ang ating ang inyong personnel po sa inyong nasasakupan. Kumusta naman po ang moral and welfare po sa ating nasasakupan? So, yun, sa Substation 7, ang mga tropa naman natin, okay naman sila, nagagampanan nila ng maayos yung mga trabaho nila. Lahat naman ng personnel natin, wala silang kinakaharap na administrative case. So, going smoothly ang aming pong substation po.
Sir, congratulations. Magandang pakinggan na talagang na tututukan po ninyo ang inyong personnel at walang any involvement sa illegality. Sir, sa kabuuan po, ilan po ang ating personnel sa inyong himpilan? Meron po akong 27 na PNCO and ako lang po yung mag-isang PCO. So 28 po kami lahat, ma'am. Sir, ano-ano po yung inyong hakbang o programa upang mapanatili ang moral at kapakanan ng inyong pong mga tauhan, sir? So yun, araw-araw meron kaming DPAR and PAISE. So doon, ang duty kasi nila is 8 AM nagsisimula eh. So 7:30 nagpo-formation kami, doon nagtatanungan kami ng mga problema kung meron sila outside PNP sa family. So far wala naman sila pinaka 5 minutes before duty po start yung duty namin. Sir, sa ilalim po ng pagpapatupad po ng ito pong mga nagdaang buwan, ano-ano po ang inyong mga naging operational accomplishments po sa inyong pong istasyon? So, last month, nagkaroon kami ng accomplishment sa illegal drugs, sa illegal gambling. So, nakahuli rin kami ng isang may warrant of arrest. Meron din kami sa loose firearms and also sa implementation ng local ordinances. Yes po. Makikita po natin talagang yung tutok kayo sa inyong mga personnel. Umaga pa lang, nagsisik na tayo ng guidance kay Lord. Napaka-importante po yun na kung paano nyo pinapahalagahan ang moral and welfare po ng ating mga tauhan. At talagang with your guidance, biriin nyo po 27 na personnel kayo ang nagli-lead, kayo ang nagbibigay ng direction sa kanila na para sa ating mga katulad niyan sa Caloocan, malaking lugar ito at hindi naman peaceful lagi. Yes, ma'am. Nandiyan talaga yung mga challenges. Kaya naman, no wonder with your accomplishments when it comes to illegal campaign sa criminality, nandiyan na yung drugs, firearms, at itong bago dun sa Safer Cities po ng ating DILG. Tuloy-tuloy po ang ating kampanya laban dyan. Kaya, meron po ba kayong mga programa para naman sa mga kabataan, katulad kasi kanina nang nabanggit natin, nandiyan po ang Safer Cities. So, usually, nung hindi pa to napapatupad, mga kabataan kasi nasa lansangan, ano naman po yung nabigay nating programa para sa kabataan, para sila ay magabayan? So, sa Caloocan, ma'am, meron po kaming tinatawag na barya para sa batang. So, Caloocan, nagdo-donate kami ng barya, piso, 5 piso. So, meron kaming 900 personnel po sa buong Caloocan every week. So, pagka pinagsama-sama, malaki naman po yun. So, yun, nagiging pondo po namin yun para makabili ng school supplies na kailangan po ng mga bata. Namimili kami ng mga estudyante na deserving students na mabigay namin yung mga baon nila. Nagkakaroon din kami ng mga feeding program po sa mga schools po ng ating pong mga nasasakupan. Sir, meron kayong mga kabataan, yun yung nagbibigay kayo ng tulong sa mga estudyante natin. Meron po ba itong qualification para maging part po sila ng maging beneficiary po nitong barya para sa Kangka, no? Kangkalu, ma'am. Yung Kangkalu yung ano yun, ma'am, sa Caloocan, ma'am, yung meaning. So, meron, ma'am, yung mga pagka-cash, yung mga honor students, ma'am, yung mga nasa top. Pero yung sa pangkalahatan, pinili ng mga talaga na hindi yung mga kapos ng mga bata pagbibigay ng tulong sa ating mga kabataan. Ang meaning ng Kankalo is Caloocan, ma'am. Binaligtad na Caloocan. Yes, ma'am. So, para mas madaling tandaan, may catch ba sa ating mga kabataan. So, napakaganda ng programang ito kasi sinisigurado natin na makakatapos talaga ang mga kabataan nasa kanilang pagsisikap na lamang kung sila ay makakatapos sapagkat ang ating kapulisan ay nandyan para sumuporta. Kaya naman, sa mga best practices ninyo sa istasyon maliban dito sa ating Kankalo, meron pa ba kayong ibang best practice na ginagampanan? Yun, ma'am, yung mga barangay ugnayan, so mga binibisita natin from time to time yung yung mga barangay captains na nasasakupan natin sa mga pag-implement ng
mga ordinances natin, kasama natin sila. So, yun, yung mga ganon, ma'am. Yes, talagang hindi natin masiset aside ang community. Talagang we are working together kasi sabi nga sa peace and order, talagang dapat lahat tayo tulong-tulong. Even ang mga kabataan, kaagapay natin. And even yung mga nanay, talaga kaagapay natin sa pagpapatupad ng peace and order. Mayroon bang mga lugar sa inyong nasasakupan na binibigyan natin ng pansin or mas mahigpit ang ating pagbabantay? Actually, ma'am, sa 4 na barangay na nasasakupan natin, so pare-parehas naman, ma'am, natin silang tinitingnan ng pansin, lalong-lalo sa peace and order. Pero itong past months po kasi madalas kami nakaka-receive ng mga kailangan nila ng police assistance, yung 2 barangay ko, which is yung barangay 165 and 166. So sa ngayon yun talaga yung pinupukusan natin, ilalagyan natin ng police natin na hindi sila nawawala doon para mabantayan talaga 24/7 yung barangay. Ano yung pinagkaiba nito sa 4 na barangay, itong 2 lugar na ito, ang 168 and 165 and 166, 165 and 166 ang binabantayan natin. Ano yung most prevalent cases dyan at talagang dun tayo nakafocus? Ayun, ma'am, yung mga away mag-asawa, mga loud video, kasi alam na nila yung yung trending ngayon na yung city ordinance. So tinatawag nila lagi sa atin yan pag nakakarinig, lumalagpas na ng 10 PM yan, tumatawag na sila sa atin, away mag-asawa, mga vehicular accident, kasi nandyan sa lugar na yan yung main thoroughfare po ng area ko po. Doon talaga kasi yung daanan, yes, ma'am. Yung passage talagang doon talaga usually nagkakaroon ng mga hindi inaasahan o hindi kaaya-ayang mga pangyayari. Kumustahin lang natin yung safer cities ng ating DILG. Nakatuwang natin dito ang ating mga barangay at tayo. Kumusta naman yung effect nito sa ating crime solution or crime rate? Kumusta naman yung pagpapatupad nito? Yun, ma'am, simula nagkaroon tayo ng enhanced na Oplan, Bulabog and Galugad, yung area ko po sa substation 7, zero crime, focus crime reported po tayo sa buong buwan po ng April. So yun po, ganun po siya ka-epekto po sa aking po nasasakupan. Ito pong Safer City na project po ng ating pong SILG. Talagang makikita sa iyo mismo, sir, nakikita namin kung gaano kakasigasig at kasipag. Biruin mo, zero ang focus crime. At because doon sa ordinance na pinag-igting natin through Safer Cities, talagang ramdam ng mga kababayan natin ang pagbaba ng krimen at talagang nararamdaman din po ang ating kapulisan. At the same time, mabilis po ang action or reaction ng ating mga kapulisan when it comes sa dito sa mga dumarating na mga reklamo. May nais kang itanong? Ma'am, yung ano pong ginagawa po nung para mas mapalawak pa po yung pakikilahok po ng mga kabataan po sa programa po ng estasyon, kung ano po yung mga inilulunsad para makaiwas sila na gumawa po ng masama. Lalo na, ma'am, yung maraming bata kasi na nasa gabi pa. Yes. Yes, sir. Ang natin dyan, nagkakaroon tayo ng seminar. Tinatap natin yung CAS natin, yung Community Affairs Section ng Caloocan. Nagkakandak tayo ng mga seminars regarding dito sa ini-implement natin na city ordinances. And at the same time, nagkakandak din tayo ng seminar sa mga anti-illegal drugs. So, yung kabataan po kasi minsan talaga sila yung tinatarget ng mga pusher. Sila yung mas mabilis makabili kasi di nila alam pa yung epekto. So, sa ganung paraan, sa mga seminars natin, makakaiwas po sila sa illegal na droga. So, kumusta naman po yung participation ng ating mga kabataan? Very active po ba sila sa mga ganitong seminars? Kasi para sa kanila to, and usually ang mga kabataan ngayon, more on sa online na lang sila. So, paano natin sila na-invite at na-enganyo na mag-participate sa mga seminars na binibigay ng kapulisan? Yan, ma'am. Every week kasi yan, ma'am. Every Sunday or sa third day, nag-aandak tayo ng seminar na ganyan. So, dumadalo talaga sila. Yung mga magulang din nila, dumadalo, yung mga HOA, barangay, kasama natin sila. So, ang dami nila, talagang willing silang matuto kung ano ba talagang masamang epekto ng illegal drugs.
Yan, totoo yan. Talagang kasi kapag sa kabataan, maganda rin nakasama ang magulang nila kasi sila ang gumagabay. Tayo naman kasi sa kapulisan, nandyan tayo para gabayan din sila. Pero napaka-imposible sa atin na tutukan ng bawat bata. So, kailangan talaga makakasama natin ang kanilang mga magulang or guardian sa pagbibigay ng edukasyon. At malaman din nila kung paano ipapatupad or paano babantayan ng kanilang anak. Na yan naman ang binabantayan ng police station natin or ng ating substation para nga mailunsad ng maayos yung mapayapang tawag dito, yung strategy natin when it comes to illegal drugs. Nakakatuwang pakinggan na very participative din sila sa programa ng kapulisan. So pagdating naman sa pag-a-assess, kumusta naman po yung result ng anti-illegal drugs operations? Yun ma'am, talagang bumaba talaga ma'am yung yung sa tingin ko yung volume based sa assessment namin, yung volume ng drugs po sa area namin ma'am. Kasi ma'am, itong mga barangay na nasasakupan ko is na talaga drug free na barangay na po sila, yung 4 po na barangay ma'am. Nabanggit mo sir na drug free talaga sila. So yung ano po yung mga pinagdaanan na proseso para po ma-drug free po ang ating mga barangay na nasasakupan? Bali ma'am, yung cash natin saka yung badak, sila ma'am yung talagang nagka-classify kung drug free na ba yung barangay. So pasok naman po yung mga barangay po natin sa pagiging drug free barangay po. Yes, so congratulations sir. At hindi na ganun kalaki talaga ang problema sa illegal na droga. Sir, kumustahin naman po natin ang implementation ng 911? Yun ma'am, okay na okay ma'am kasi yung mga tao nagpapasalamat dahil nagkaroon nga nitong Unified 911. Dati kasi personal pumupunta pa sila sa station. So yung time na itatravel nila, kung hindi nila alam yung hotline, so naitatawag na lang nila. So sa atin namang kapulisan, mas maganda kasi mabilis nating nalalaman yung problema ng isang barangay. Mabilis din nating na-actionan pagdating po sa Unified 911 po. Tsaka napakabilis sir, no? Kasi tawag lang sila sir, andyan na yung kapulisan sir, 5 yes, sir. minutes lang sir, dadating na po tayo. Sir, ano po yung effectiveness sir, na masasabi nyo sa 911 pagdating po sa pagresponde, lalo na sa mga emergency sir? Sabi ko, napaka-effective talaga nitong 911 kasi natutuwa naririnig natin sa comment ng mga tao na natutuwa sila dahil nga mas mabilis nang napupuntahan sila ng pulis kahit liblib na lugar, bawat iskinita napupuntahan natin pagdating po dito sa tawag po nila. Hindi po katulad noon na mabalitaan pa natin, hahanapin pa natin kung saan. Pero dito sa 911, mismong sila na caller na po yung nakakausap natin. So agad-agad napupuntahan natin kahit sang sulok pa sila ng ating area, napupuntahan po ng pulis natin. Gaano po yun yung agad-agad sir? Gaano po kabilis po yung pagresponde po natin doon sa Caloocan sir? Kasi ang deployment ng pulis ko po, bawat barangay, meron po tayong 2 na umiikot po sa bawat barangay. So kung minsan yung wala pang 1 minuto, napupuntahan na po natin yung mga taong bayan eh. Kasi yung deployment nila, isang barangay, ikot lang sila ng ikot doon hanggang sa maubos yung time ng duty nila. So talagang napupuntahan po natin agad-agad. So talagang sir, tong 911 malaki ang tulong sa ating mga kababayan. Biriin nyo yung talagang yung oras na pagpapatrolya nila, isang tawag lang, minuto lang, nandyan na kaagad ang ating mga kapulisan. Ganun siya ka-effective. At kumusta naman po yung response po ng ating LGU? Ano naman po yung mga support po na ibibigay po nila sapagkat alam naman po natin itong 911 ay talaga pong syempre mobility po, nandyan po talaga para to respond earlier po. Kumusta naman po ang relationship po natin, Susan? Sa unang-una sa barangay, so sa mga responde, kasama na po natin yung mga barangay tanod po nila. Talagang yung mga barangay tanod, sila na rin po kung sakali man na bawat iskinita, sila yung mas nakakaalam na mga tao po sa mga sa mga area po nila. Yung mga pulis po natin kung minsan talagang hindi din nila alam kung saan mismo yung tanod yung sumasama. Tapos sa force multiplier din po ng barangay, fully committed naman din po sila sa pagsama po sa atin dito sa mga responde po sa 911. Ayan po, talagang ano po yung maganda ang tulungan ng ating mga
kasama sa barangay at itong sa ating mga kapulisan. Parang magkasama talaga dito yung Safer Cities Ordinance sa ordinances po. Kasama na natin silang nagtatrabaho, ang ating mga tanod, mga Force kabarangay, multiplier. di ba? Yes, ma'am. Yung mga force multiplier natin, kasama talaga natin sa pagtatrabaho. Sir, nabanggit natin kanina na maganda ang inyong koordinasyon sa barangay at sa lokal na pamahalaan para mapatupad po ang ating mga barangay ordinances. Kumusta naman po ulit ang ating ugnayan sa kanila? So sa city naman, ma'am, kay Mayor, actually si Mayor sumasama talaga sa bulabog natin. Gabi-gabi yan sumasama si Mayor, kasama niya yung mga City Hall employee ni Mayor Along Malapitan sa pagbulabog. So makikita mo talaga na sila din po mismo ay fully committed din po dito po sa pinapatupad po ng ating SILG na Safer City. Talagang ito yung tinatawag natin na holistic talaga ang approach. Hindi talaga pwedeng ibigay lang sa kapulisan yung pagtatrabaho when it comes to peace and order. Nandyan din ang ating barangay at nandyan din yung ating lokal na pamahalaan para tuloy-tuloy at makapag-serbisyo tayo ng tama at the same time magiging effective talaga kung may buy-in tayo sa public. Makikita nila lahat tayo nagtatrabaho para mapanatili ang kapayapaan. Tama po ba yun, sir? Yes, ma'am. Yes. Sir, bago po natin tapusin ang ating kwentuhan na ito, maaari muna tayong mag-break muna pansamantala. Yan po. Alagad ng batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Five decades of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. DCEC 1062 sa Mega Manila, WIN 1080 sa Northern Luzon, DZEL 1260 sa Southern Taga, UYFX 1305 sa Visayas, at DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Agila. Mabilis, malakas, pumapagaspas. Responde sa radyo. Responde sa radyo. Alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. Mapapakinggan sa Radyo Agila, DZEC 1062 sa AM band at mapapanood via Facebook, YouTube live stream at sa Net25 online platforms. Responde sa radyo. Responde sa radyo. Alagad ng batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Ayan, muli po tayo nagbabalik sa ating programang Alagad ng Batas sa ngalan po ng ating kasamang si Kuya Glenn Gatus. Sir, magandang hapon po muli. Bago po tayo magtapos, sir, nais po ba ninyo munang magbigay ng mensahe sa ating mga kasamahan sa station? So sa mga kasamahan ko sa Substation 7, Caloocan City Police Station, pagpatuloy lang natin kung ano yung pinanumpuan nating tungkulin. Huwag na tayong maligaw ng landas, nang sa ganon yung integridad ng uniforme natin ay mapanatiling malinis. So tuloy-tuloy natin ang sipag sa pagpapatrolya nang ma-maintain natin itong zero crimes, zero focus crime na nare-report sa ating pong nasasakupan. Sir, napakaganda ng iniwan mong mensahe sa kanila na tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho. Very inspiring po na wag nating dudungisan ng ating uniforme. Kaya naman, sir, baka gusto mo nang bumati din kila Mayor po, pagbigay ng pasasalamat po. So, kay Mayor Along Malapitan, maraming salamat po sa suporta na inyo pong binigay sa mga motor po na dinonate po sa amin. Sagot po kasi ni Mayor yung gas po niya, yung paggawa ng motor para po sa pagpapatrolya ng ating pulis, sa mobile, sa mga diesel na pangailangan namin para
mas magawa pa po namin ng maayos ang aming pagpapatrolya sa lugar. So sa amin pong COP, Police Colonel Joey Gofford, sir, maraming salamat po sa walang sawang paggabay po sa amin pong inyo pong mga personnel ng Caloocan City Police Station. At sa amin pong District Director na si Police Brigadier General Ben Liner Capili, maraming salamat din po, sir. Sir, baka gusto niyo rin mag-iwan ng mensahe sa ating nasasakupan sa mga kabataan at kasama nating nagtatrabaho na mga LGUs po. Yun, sa ating pong mga nasasakupan, maraming salamat sa pagsunod ng batas po na pinaiiral po sa ating pong lugar. So pagpatuloy lang po natin ang ating pong mabuting pagsasamahan ng sa ganon, mapanatili natin ang peace and order po ng ating pong mga barangay. Yes po. Sir, maraming salamat po sa iyong mga mensahe at kami po ay nagagalakan. We are so honored po na makasama po namin kayong hapon sapagkat po yung mga binigay ninyong mga strategies ninyo sa Substation 7, talagang maraming matututunan, lalong-lalo na po ang iniwan ninyong mensahe para sa ating mga uniformadong pulis na manatiling malinis po sa ating tungkulin. Napaka-importante po ng integridad sa ating trabaho. Julian, baka may gusto kong batiin o pagbigyan ng mayong mensahe? Opo, binabati ko po ulit ang mga kasama natin dyan, ma'am, sa ICD. Ang mga lahat po ng personnel po ng ICDD. Siyempre po sa amin pong hepe na si Police Lieutenant Colonel Brenda Garcia po. Ma'am, magandang hapon po. At sa TV Radio, ma'am, na mga kasamahan natin, sa mga may sipag dating kasamahan sa buong PKG, magandang hapon po. Magandang araw po. Yes po, maraming salamat, Julian, and magandang hapon po dyan po sa Camp Crame, lalong-lalo na po sa Police Community Affairs Development Group po na sa aming mga kasamahan. Sir, maraming salamat pong muli sa ating guest ngayong hapon. Ito po, sana sa susunod po makasama po namin kayo sa iba naming mga radio engagement and TV programs po. Lalong-lalo po, ma-interview namin po sana kayo sa aming studio sa Camp Crame. Sa ngalan po ng ating kasama na si Kuya Glenn Gatos, ako po si Police Captain Cherry Vicente. At ako naman po si Patrolman Lubimir Julian. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Biyernes dito sa programang Alagad ng Batas. Alagad ng Batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan.